Isang video lamang na nakuha ng isang news station ang nagdulot ng matinding galit sa buong Amerika. Posible ba talaga ito? O isa lang itong gawa-gawa? Ang tanawin ng isang napakalaking paglipat ng tao sa Pilipinas ang nagpagulat sa buong mundo. Para sa mga Amerikano, ang traffic regulation ay impyerno. Ayon sa estadistika ng Amerika, ang realidad ay sa bawat puntong milyong tao na lumipat, 491 ang namamatay. Ngunit iba ang Pilipinas. Kami ba talaga ang developed country? Ano ang pinagkaiba ng mga Pilipino sa amin? Mga taong nagtitiis ng 12 oras para lang makita ang kanilang lola at lolo. Ano ang sekreto ng kanilang pagtitiis? Ilalabas namin ngayon mismo ang katotohanan sa likod ng video na tinanggihan at kinagalitan ng mga Amerikano. Helena, pumunta ka sa opisina ng Editor-in-Chief ngayon din. Ang boses ng Editor-in-Chief, si Martin, ay hindi karaniwang nagmamadali. Ano po ang nangyayari? May video akong gustong ipakita sa iyo. Nagkakagulo ang buong mundo ngayon. Ako si Helena Rose, isang reporter sa International Desk. 5 taon akong nagko-cover ng mga labanan sa Middle East at politika sa Europa, at sigurado na ang pag-promote ko bilang White House correspondent ngayong buwan. Nagmadali akong pumunta sa headquarters na nakasuot lang ng coat sa ibabaw ng t-shirt ko. Ang Washington, D.C. Sa madaling araw ay tahimik. Ngunit ang labang-4 na palapag ng headquarters ay maliwanag na. Pagbukas ko ng pinto ng opisina ng Editor-in-Chief, isang hindi kapani-paniwalang video ang naglalaro sa malaking screen. Isang walang katapusang pila ng mga sasakyan. Ngunit kakaiba, walang nagbubusina. Sa ibaba ng screen, nakita ko ang subtitle, NELEX, SLX Real-Time Undas Traffic Rush, 12th Hour ng Siksikan. Ano ito? Hindi ba ito CGI? Umiling ang Editor-in-Chief. Tunay yan. Opisyal na inilabas ng gobyerno ng Pilipinas. 30 milyong tao ang kasalukuyang naglalakbay, pero zero ang insidente ng karahasan, zero ang malaking aksidente. Napangiti ako ng mapait. Imposible. Noong Thanksgiving namin, 3 ang binaril sa Los Angeles Airport lang. 2 milyong tao ang gumagalaw ng walang aksidente. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang veteranong reporter na si Thomas Blake. Editor-in-Chief, hindi mo naman siguro pinaniniwalaan ang propaganda na ito, hindi ba? Hindi naman ito public relations video ng isang bansa. Tiningnan kami ng Editor-in-Chief ng salitan at nagsalita, kaya kailangan natin ng taong pupunta mismo para kumpirmahin. Inaanyayahan daw ng gobyerno ng Pilipinas ang mga reporter. Agad na umiling si Thomas. May interview ako sa whistleblower ng White House sa loob ng 2 araw. Ito ay isang scoop na karapat-dapat sa pinakamataas na karangalan ng journalism. Napunta sa akin ang tingin ng Editor-in-Chief. Agad akong kinabahan. Helena, ikaw ang pumunta. Ako. Pero ang pagiging White House correspondent, ipinasa ko na kay Thomas yon. Hindi ako makapaniwala. Nagsimulang manginig ang boses ko. Nagbibiro ba kayo? Ibabaliwa mo ang 5 taong career ko para lang kumuha ng litrato ng traffic jam sa Asia? Nagtawa ng mahina si Thomas. Kumuha ka ng magagandang litrato ng masarap na Filipino food. Tamang-tama yan para sa social media mo, Helena. Umakyat ang galit sa akin, ngunit matatag ang mukha ng Editor-in-Chief. Nadesisyon na. Aalis ang eroplano ngayong gabi. Paglabas ko ng conference room, tinapik ni Thomas ang balikat ko. Mag-enjoy ka sa tour mo. Ah, oo nga pala. Ang special report ko sa White House ay golden time ang airing. Ang report mo siguro, ipapalabas after midnight lang. Pigil ang luha ko sa salamin ng banyo. Ito ay isang malinaw na paglipat sa mababang posisyon. Ito na ang katapusan ng career ko. Nang hapon na iyon, habang inaayos ko ang desk ko, lumapit ang baguhang reporter na si Emily. Ma'am, nakita niyo na po ba ito? Sa tablet niya, nakita ang estadistika tungkol sa andas sa Pilipinas. Sabi, ang tiket sa provincial bus na first class ay nabenta sa loob ng 0.3 segundo. Mas mabilis pa kaysa sa concert ng sikat na idol. Hindi ba ito kakaiba? Bumili sila ng tiket na napakahirap kunin at naglalakbay ng 12 oras, pero walang nagagalit. Totoong kakaiba. Sa Amerika, sitwasyon na ito para mag-riot.
At may mas nakakagulat pa. Noong undas noong nakaraang taon, walang naganap na insidente ng karahasan sa highway. Opisyal na pahayag ng pulisya. Baka translation error lang yan. Akala ko rin po, pero hinanap ko ang original at totoo po. At 100% daw ang success rate ng pagbigay daan sa mga emergency vehicle. Bigla akong na-curious. Posible ba talaga ang ganoong bagay? Nang gabing iyon, sa loob ng taxi papuntang airport, pinanood ko ulit ang video ng undas sa Pilipinas. Isang eksena kung saan ang ambulance ay dumadaan sa pagitan ng mga siksikang sasakyan sa highway at sabay-sabay na tumatabi sa gilid ang daan-daang sasakyan para magbigay daan. Hindi ba ito staged? Ngunit ang timestamp ng drone footage at ang data mula sa iba't ibang angle ng kamera ay magkakatugma lahat. Lumipad ang eroplano at lumayo ang mga ilaw ng Washington. Demotion man o hindi, wala akong pakialam. Kung totoo ito, ano ang sekreto? Sa loob ng 4 na oras na biyahe, iisa lang ang iniisip ko. 30 milyong tao ang sabay-sabay na gumagalaw, bakit sila mapayapa? Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Habang kinukuha ko ang bagahe ko pagkatapos ng immigration, may isang lola, matandang babae, na nag-abot sa akin ng puto rice cake at nagsabi, malayo ang pinanggalingan mo, hindi ba? Kainin mo ito. Isang dayuhan na hindi niya kilala, binibigyan ng pagkain ng libre. Ay, salamat po. Pero ayos lang po. Hindi. Sa undas, pinagsasaluhan namin ang lahat. Sige na, kunin mo. Sa sandaling iyon, naunawaan ko. Iba ang lugar na ito sa mundong alam ko. Paglabas ko ng airport, napahinto ako. Ang walang katapusang agos ng tao ay umaalon. Ngunit kakaiba. Napakaraming tao, pero walang narinig na sigaw. Makikiraan po, sabi ng isang binata habang naghila ng suitcase at dumaan sa tabi ko. Sa airport ng Amerika, sisisihin ka lang sa balikat. Pero dito, iniiwasan ng lahat ang isa't isa at nagbibigay daan. Daang-daang tao ang nakapila, ngunit lahat ay maayos na nakatayo sa kanan at ang kaliwang daanan ay bukas. Ito ay para sa mga nagmamadali na aakyat. Ay, dayuhan ka pala. Dito ka, sabi ng isang middle-aged na babae sa tabi ko. Pupunta po ako sa Cubao. Naku, marami sigurong tao dahil undas. Mas mahirap sa Cubao. May tiket ka na ba ng provincial bus? Wala po. Balak ko sanang bumili doon. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na nagtawanan ang mga tao sa paligid ko. Kung bibili ka ngayon, wala nang tiket kahit sa madaling araw bukas. Ang tiket ng undas ay sold out sa loob ng 3 segundo pagkabukas ng booking, 1 buwan bago. Nang magpakita ako ng pagtataka, may nagpakita sa akin ng smartphone. Sa booking site, sold out lahat ng upuan mula Maynila hanggang Visayas. Paano po ako makakapunta? Kailangan mong sumakay sa ordinary train o bus. Aabutin ng 12 oras, pero ayos lang. 2 beses lang sa isang taon makikita mo ang pamilya mo. 12 oras. Ang layo mula Washington hanggang Miami, tiniis nila. Nang dumating ako sa Cubao Bus Terminal, nagsimula ang tunay na gulat. Puno ng tao ang buong terminal. Siksikan ng mga pamilya na nakaupo sa sahig ng waiting area, may mga bata na naglalaro, ngunit walang naiinis. Dito ka umupo, sabi ng isang lola at tumabi. At inanyayahan ako. Salamat po. Pero ayos lang po. Ako na lang po ang tatayo. Mapapagod ka. Umupo ka na. Anong gusto mong kakanin? Binigyan ako ng isang piraso ng suma ng isang lola na nakaupo sa tabi ko. Taga saan ka? Taga Amerika po. Reporter po ako. Naku, malayo ang pinanggalingan mo para mag-cover ng undas. Maligayang pagdating. Sa sandaling iyon, lumabas sa malaking digital board ang status ng biyahe ng bus. Lahat ng bus ay na-delay ng hindi bababa sa 1 oras. Sa Amerika, dadagsain ng reklamo ang customer service. Magkakagulo at magsasampa ng kaso. Ngunit dito, iba, mas maganda ito kaysa noong nakaraang taon. Oo nga, noong nakaraang taon, 2 oras ang delay. Nag-aliwan ang mga tao sa isa't isa at nagtawanan. Pumunta ako sa ticket booth.
At sinabi ng staff na may nag-aalalang mukha. Wala na po kaming reserved seat. Ordinary bus na lang po ang natira. Pero 6 na oras po kayong nakatayo. 6 na oras na nakatayo? Opo. At kung hindi po kayo bibili ngayon, sold out na rin po iyan agad. Sabi ng isang binata na nakapila sa likod ko, bumili na po kayo. Noong nakaraang taon, tumayo ako ng 8 oras. Pero nakita ko ang pamilya ko, nakalimutan ko lahat. Nang dumating ang bus, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang bumungad. Pagbukas ng pinto, tumpak na nahati ang mga tao sa 2 linya. Isang daanan para sa mga bababa at isang daanan para sa mga sasakay. Walang nag-utos, pero perpekto ang kaayusan. Mauna na po kayo sa pagsakay. Sa susunod na bus na lang po ako. Sabi ng isang binata at nagbigay ng upuan sa isang manang ale na may dalang bata. Nagsimula ang chain reaction. Ang lahat ay umatras upang ang mga matatanda at pamilya na may bata ay makasakay muna. Hindi ito may isip sa subway ng Amerika kung saan ang unang makapasok ang panalo. Ang mga taong naiwan sa bus ay hindi rin nagreklamo. Babalik ito pagkatapos ng 30 minuto. Magkape muna tayo. Totoong pumunta sila sa cafe sa terminal at nagsimulang magkwentuhan. Siniko ako ng cameraman ko na si Mark. Helena, totoo ba ito? Hindi ba ito staged? Hindi rin ako makapaniwala. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang mga passenger na walang upuan ay maaaring tumayo sa aisle. Lumabas ang anunsyo ng bus attendant. Napuno ng tao ang aisle. Ngunit nanatili pa rin ang kaayusan. Ang mga suitcase ay inilagay sa overhead compartment o sa ilalim ng paa at nagbigayan ng espasyo. Sa tabi ko, may isang lolo, matandang lalaki na mukhang nasa 70s. Pagkaalis ng bus, naglabas siya ng baunan. Gusto mo, Ineng? Adobo at pansit ito. Binigyan niya ako ng itlog na maalat. Ay, salamat po. Pero ayos lang po. Sige na. Ang boiled egg ay para sa biyahe ng reporter. Kainin mo. Binigyan din ako ng manang sa kabilang upuan ng lumpia. Gawa ng manugang ko, tikman mo. Masarap yan. Sa isang iglap, napuno ang harapan ko ng adobo, pansit, lumpia, at inumin. Lahat ay galing sa mga taong hindi ko pa nakikilala. Palagi po bang ganito sa Pilipinas? Sa undas, parang pamilya kaming lahat. Sagot ng lolo na tumatawa. Nakita ko ang isang binibini na nakatayo sa aisle na mukhang nahihirapan at tumayo ang lalaki sa harap niya. Sa upuan ko na po kayo. Tatayo na lang ako. Hindi na po, salamat. Mukhang buntis po kayo, sige na. 3 oras pa po tayo papuntang probinsya. Ang ganitong pagbibigayan ay nangyayari sa iba't ibang parte ng bus. Ang mga nakaupo at nakatayo ay nagsimulang magpalit ng pwesto tuwing 30 minuto. Walang nag-utos, kusa itong nangyari. Gusto nyo ng kape? May lumabas na may dalang termos ng kape. Nagbuhos siya ng kape sa paper cup at nagsimulang mamigay. Napuno ng salamat po ang loob ng bus. Narinig ko ang mga estudyante sa unahan ko na nag-uusap. Taga saan ang probinsya mo? Sa Vigan. Ang ate ko, taga Baguio. Bagong magkakilala lang sila. Pero naging malapit agad, parang magkapatid. Nagpalitan sila ng contact information, nagsaluhan ng chichirya, at nagtawanan. Nang makarating kami, sabi ng lolo, lahat tayo ay patungo sa ating probinsya. Magkakapamilya na tayo dahil pareho ang nararamdaman. Sa labas ng bintana, mabilis na lumipas ang mga taniman. Diyan po ang probinsya ng lola ko. Sabi ng isang bata habang itinuturo ang labas. Ay, talaga? Dadalawin mo ang lola mo? Lahat ng matatanda sa tabi niya ay tumingin sa bata. Ano ang paborito mo sa mga luto ng lola mo? Yung biko. Nagtawanan ang lahat. Sa sandaling iyon, ang bus ay parang isang malaking pamilya. Dumaan ang bus attendant at nagtanong, may problema po ba kayo? Wala po. Napakabait po ng lahat, masaya pa nga. Ngumiti ang attendant sa sagot ko. Ang mga Pilipino ay mas nagiging mabait tuwing ondas. Ito ang pinakamainit na panahon sa isang taon. Nang papalapit na kami sa terminal, nagsimulang mag-ayos ng gamit ang mga tao, ngunit may isa pang nakakagulat na nangyari. Mauna na po kayo. Dahan-dahan na lang po kami bababa.
Nag-aalala ang mga nasa likod sa mga nasa unahan. Sa Amerika, nagtutulakan na sila para makalabas. Pagbaba ko sa bus, hinawakan ng lolo ang kamay ko. Sana maging maganda ang report mo. Ipakita mo ang tunay na Pilipinas. Puno ang platform ng mga pamilya na sumasalubong. Nagyayakapan at umiiyak ang mga tao. 1 taon silang nagkahiwalay. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang undas para sa kanila ay hindi lamang isang holiday, ito ay parang lifeline. Nagrenta ako ng sasakyan sa terminal at nagdesisyong bumalik sa Maynila. Na-experience ko na ang bus, gusto ko namang subukan ang highway mismo. Kung aalis po kayo ngayon, asahan nyo na ang 1-2 oras. Sabi ng rental staff na nag-aalala. Ayos lang po. Gusto ko nga po itong ma-experience. Pagpasok ko sa North Luzon Expressway. NLEX. Nagulat ako. Ang mga sasakyan ay siksikan, parang parking lot, ngunit walang narinig na tunog ng busina kahit minsan. Ang mga sasakyan ay gumagalaw sa bilis na 20 kilometers, mas mabagal pa sa pagong. Sa Amerika, magulo na ito sa sigawan at busina. Nagkatitigan kami ng driver sa katabing lane. Nagbukas siya ng bintana at ngumiti. Saan po kayo pupunta? Sa Maynila po. Ay, malayo pa. Gusto niyo ng kape? Nagbuhos siya ng kape mula sa thermos at inabot sa akin. Nagbigay ng kape ang isang estranghero sa highway na siksikan. Pagkalipas ng 1 oras, may narinig akong siren mula sa unahan. Isang ambulance. Sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Sabay-sabay na tumabi sa kanan ang daan-daang sasakyan. Binuksan nila ng buo ang shoulder ng kalsada, gumawa ng daanan para sa emergency vehicle. Lahat ng sasakyan ay nanatili sa posisyong iyon hanggang sa makadaan ang ambulance. Wow! Nagulat si Mark at walang tigil sa pagkuha ng litrato. Pagkaalis ng ambulance, bumalik ang mga sasakyan sa kanilang lane. Napaka-natural, parang matagal na itong pinagpraktisan. Nang magpatuloy ang traffic sa 2 oras, nagsimulang bumaba sa sasakyan ng mga tao, kailangan nilang magbanyo. May portable toilet po kami para sa mga bata. Gamitin nyo na. Isang pamilya sa minivan ang naglabas ng portable toilet at ibinahagi. May gusto po bang tubig? Chichiria. Ang trunk ng sasakyan ay naging isang maliit na convenience store. Nagbahagian ng pagkain at nagsimulang magkwentuhan ang mga estranghero. Narinig ko ang isang lola na nagsasabi sa apo niya, kahit ganito ang traffic, tiis lang tayo dahil papunta tayo sa ating probinsya. Sa 3 oras, nakita ko ang sign para sa gas station, rest stop. Sabi ng driver sa harap ko, dapat ba akong pumunta sa susunod na gas station? Pareho lang po. Ganyan talaga tuwing undas. Tiis lang talaga. Nakakagulat, halos walang nag-cut, sumingit sa pila. Lahat ay sumunod sa linya. Sa 4 na oras, papalubog na ang araw sa kanluran. Uminit ang loob ng sasakyan. Binuksan ko ang aircon, pero pinatay ko rin dahil nag-aalala ako sa gasolina. Mainit, hindi ba? May portable fan kami. Gamitin mo. Inabot sa akin ang isang fan mula sa katabing sasakyan. Sa 5 oras, may traffic report sa radyo. Ang NLEX, SLEX, ay siksikan sa buong linya. Aabutin ng humigit kumulang 10 oras papuntang Maynila. Ngunit masaya ang boses ng DJ. Mag-ingat po sa pagmamaneho at lakasan ang loob dahil makikita nyo na ang pamilya nyo. Nagbasa rin ng mensahe mula sa listener. 6 na oras na akong nagmamaneho, pero nagpapalakas ng loob ang anak ko dahil gusto na niyang makita ang lola niya. Kahit 10 oras pa, masaya ako dahil iniisip ko ang mga magulang ko. Sa 6 na oras, nakalampas na kami sa Pampanga. Parang nakahinga ng maluwag ang lahat dahil nakalahati na ang biyahe. Sa sandaling iyon, may minor accident sa unahan. Hindi ito malaking aksidente, pero lalo itong nagpalala sa traffic. Sa Amerika, magkakagulo na. Ngunit dito, iba. Ayos lang po ba kayo? Wala po bang nasaktan? Bumaba sa sasakyan ang mga driver sa paligid at tumulong sa pag-aayos ng aksidente. Nagtulungan ang lahat, mula sa pagtawag sa insurance hanggang sa pagkuha ng litrato at pag-alis ng sasakyan. Sa 7 oras, sobrang dilim na.
Ang tanawin ng walang katapusang headlight ay kahanga-hanga. May ganito ring traffic sa Thanksgiving sa Amerika. Pero may shooting incident pa doon. Sabi ni Mark habang ibinababa ang kamera. Ano ba ang pinagkaiba ng mga taong ito? Sa sandaling iyon, sumagot ang lolo sa katabing lane. 2 beses lang kaming umuuwi sa isang taon. Sa Pasko at Undas. Kailangan naming makita ang aming mga magulang habang buhay pa sila dahil pagsisisihan namin. Sa ika-8 oras, huminto kami sa isang rest stop. 30 minuto ang pila sa banyo, pero walang nag-cut. Sa ika-9 na oras, nakita ko ang sign na nagsasabing 100 kilometers na lang papuntang Maynila. Ngunit ang bilis ay 20 kilometers h pa rin. Sa ika-10 oras, nagsimula nang makita ang toll gate ng Maynila. Salamat po, at mag-ingat. Binati ng toll collector ang lahat ng sasakyan. Sumagot din ang mga driver, salamat po at ingat din. Pagkatapos ng 11 oras, nakarating ako sa Maynila. Pagod ang katawan ko, pero isang hindi kapanipaniwalang karanasan. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa diary ko. Isang bansa na nagtitiis ng 30 milyong tao. Napakahalaga sa kanila ang pamilya. Kinabukasan ng madaling araw, bumalik ako sa highway para i-cover naman ang pila ng mga umuuwi sa probinsya mula Maynila. Asing pa lang ng umaga, nagsimula na ang traffic. Ngunit sa malamig na hangin ng madaling araw, kalmado ang mga tao. Mas maganda ito kaysa kahapon, hindi ba? Sabi ng driver sa katabi ko habang tumatawa. Pagkalipas ng 1 oras, biglang may sudden brake sa unahan. Isang aksidente. Ngunit may kakaibang nangyari. Sabay-sabay na nag-hazard light ang mga sasakyan sa paligid ng aksidente. At ang senyas na iyon ay nagtuloy-tuloy sa likod, parang domino effect. Sa isang iglap, umabot sa daan-daang sasakyan sa likod ang hazard light. Nagsasabi po sila ng panganib sa mga sasakyan sa likod. Maya-maya pa, may mas nakakagulat na nangyari. Nang marinig ang siren, sabay-sabay na tumabi sa shoulder ang lahat ng sasakyan. Ganap na nabuksan ang gitnang lane. 2 ambulance at isang fire truck ang mabilis na dumaan. Dumating sila sa lugar ng aksidente sa loob lang ng 5 minuto. Kung normal, aabutin ito ng 30 minuto. Manghang-mangha si Mark. Mas nakakagulat pa ang nangyari pagkatapos. Pagkatapos ng accident clean-up at umalis ang ambulance kasama ang mga sugatan, ang mga sasakyan sa kabilang lane patungo sa probinsya ay nagsimulang magpabagal. Bakit nagpapabagal ang kabilang lane? Baka dumaan din po ang ambulance sa kabilang lane. Naghahanda po sila. Nag-iisip ang mga tao sa bansang ito hanggang sa what-if na sitwasyon. Pagkalampas sa lugar ng aksidente, may isang lolo na nag-aalaga sa mga sugatan. Naglabas ng tubig at kumot ang mga driver sa paligid. 99, 1990, 1999, 1999. Kilala niyo po ba siya? Hindi po. Ngayon ko lang nakita. Pero sugatan siya, hindi ba? Sagot niya na parang natural lang. Sa Amerika, karamihan sa mga tao ay dadaan lang. Dahil natatakot silang madawit sa kaso. Ngunit dito, iba. Ang paggamit ng oras at pagtulong sa estranghero ay natural na bagay. Habang dinadala ng rescue team ang mga sugatan, tumulong ang mga tao sa traffic management. Kusa silang kumilos, hindi sila pulis. Dito po kayo. Dahan-dahan po. Perpekto ang teamwork. Nang maisakay ang mga sugatan sa ambulance, nagpalakpakan ang lahat. Pagkatapos, bumalik sila sa kani-kanilang sasakyan. Helena, nakita mo ba? Tuwang-tuwa si Mark habang pinapakita ang screen ng kamera. Ipinakita ang mga taong tumulong sa aksidente. Mahigit 30 tao ang kusang lumabas at tumulong. Hindi mo makikita ang eksenang iyan sa Amerika. Nang hapong iyon nasaksihan ko ulit ang nakakagulat na eksena. Isang sasakyan ang huminto sa gitna ng highway. Mukhang nasira. Nag-hazard light ang driver na nagpapanik. Pagkatapos, 2 sasakyan mula sa likod ang huminto. Ano po ang nangyari? Tumigil po ang engine ko. Ano po ang gagawin ko? Teka lang po. Isang lalaki ang nagbukas ng hood ng sasakyan at tiningnan. Siya pala ay isang mekanik. Nalobat po.
Jump start ko po. Pagkalipas ng 10 minuto, umandar ulit ang sasakyan. Nagpasalamat ang driver at inalok siya ng pera. Wala po yun. Tulungan nyo na lang po ang iba pag may nahihirapan. Umalis ang mekanik nang hindi tumatanggap ng pera. Madalas po ba itong nangyayari? Tanong ko. Madalas po lalo na sa undas. Pareho ang nararamdaman naming lahat. Nang gabing iyon, huminto kami sa isang rest stop. Ang lugar na sinasabing ginagamit ng 1 milyong tao sa isang araw. 30 minuto ang pila sa banyo, pero walang basura sa sahig. Ilan po ang cleaner dito? Tanong ko sa rest stop staff. Cleaner po? Mga 10 lang po. Pero kusa po silang naglilinis, kaya wala kaming masyadong trabaho. Ganoon din sa canteen. Daang-daang tao ang kumakain, pero malinis ang sahig. Ang bawat isa ay naglilinis ng sarili nilang lamesa bago umalis. Grabe, ibang-iba sa rest stop ng Amerika. Pagsapit ng gabi, nagpakita ng ibang mukha ang rest stop. Mga pamilya na nakahiga sa sahig gamit ang banig. Ang mga bata ay natutulog. Napakadali ng pag-uwi. Bakit pa kayo umuuwi? Tanong ko sa isang nanay. 2 beses lang sa isang taon. Kaya tiis lang. Pag nakita ko ang mga magulang ko, nakakalimutan ko lahat. Sa mukha niya, may kaligayahan kasama ang pagod. 2:00 ng madaling araw, puno pa rin ng tao ang rest stop. Ngunit tahimik, dahil natutulog ang mga bata. Nag-iingat din sa isa't isa ang mga matatanda at nag-uusap ng pabulong. Habang nakapila ako sa banyo, biglang nahirapan ang isang babae. Buntis siya. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na umatras ang lahat ng nakapila sa unahan. Mauna na po kayo. Ay, salamat po, pero turno ko po. Hindi, sige na po. Sa isang iglap, nabuksan ang daanan. Mahigit 20 tao ang sabay-sabay na nagbigay daan. Umiyak ang buntis at yumuko ng malalim sa pasasalamat. Maraming salamat po. Talagang salamat. Ang convenience store ay kahanga-hanga din. Isang packed lunch ang naubos, at may isang binata na kumuha ng 2 huling item, pero isa lang ang dinala niya. Bakit isa lang po? Kailangan ding kumain ng iba. Sagot niya na parang natural lang. Sa Amerika, bibilhin niya na ang lahat. Dito, iniisip nila ang susunod na tao. Ganoon din sa gas station. Mahaba ang pila, 30 minuto ang hihintayin. Ngunit walang nag-cut. Isang driver ang mukhang nagmamadali. Sabi ng driver sa unahan niya, "Nagmamadali po ba kayo? Mauna na po kayo." "Hindi po, ayos lang po." "Sige na po, ako na lang po ang maghintay." Ang ganitong pagbibigayan ay nangyayari sa iba't ibang parte. 4 ng madaling araw, may nakita akong nakakagulat na eksena sa parking lot sa labas ng rest stop. May isang pamilya na nagluluto ng instant noodles sa sasakyan at kumakain. Ngunit binigyan din nila ang pamilya sa katabing sasakyan. "Kain po tayo. May adobo din po kami." Ay, salamat po. Sa isang iglap, naging instant noodles party ang 5 pamilya. Sa Amerika, mag-isa lang kumakain sa sasakyan. Nagulat si Mark. Dito, parang natural lang ang pagbabahagi. Sagot ko, 5:00 ng madaling araw, nagsimulang lumiwanag ang langit sa silangan. Isa-isa na gumising ang mga tao at nagsimulang mag-ayos ng gamit. Ngunit may isa pang nakakagulat na nangyari. Ang bawat isa ay naglilinis ng lugar na ginamit nila. Tinapon ang basura sa trash bin at ibinalik ang mga hiniram sa orihinal na lugar. "Hindi na po kayo maglinis." Sabi ng rest stop staff na tumatawa, palagi pong ganito tuwing undas. Kusa pong naglilinis ang lahat. Pagdating sa parking lot, isang lolo ang sumubok na umandar ang sasakyan, pero hindi umandar. Mukhang nalobat. Lumapit ang binata sa katabing sasakyan. "May booster cable po kayo?" "Wala po. Mayroon po ako." "Teka lang po." Pagkalipas ng 10 minuto, umandar ang sasakyan. "Magkano ang babayaran ko?" "Ingat po." Umalis ang binata nang hindi tumatanggap ng pera. Paglabas namin, nakita ko ang mga taong nagmamanage ng traffic. Hindi sila pulis. Mga volunteer sila, isang linya lang po. Dahan-dahan po. Sa uniform nila, nakasulat, Undas Traffic Management Volunteer.
Kailan pa po kayo nagsimula? Alas, winong madaling araw po. Balak naming tapusin ng alas 12. Labang oras na silang nagmamanage ng traffic. Bakit po kayo gumagawa ng ganito? Lahat po kami, umuuwi sa pamilya, kaya kailangan naming tumulong. Baka kami rin po ang matulungan sa susunod na taon. Isang sistema ng pagtulong sa isa't isa. Iyan ang lakas ng lipunan ng Pilipinas. Pag-alis ko sa rest stop, lumingon ako. Isang lugar na may libu-libong tao na dumaan, pero maayos. Malinis ang sahig, walang basura. Mga taong nag-aalala sa isa't isa. Posible ba talaga ito? Hindi pa rin makapaniwala si Mark. Tayo mismo ang nakakita. Sagot ko. Pabalik sa terminal, nakilala ko ang pamilya ni G. Kenji Sato pinalitan ng Filipino name Juan de la Cruz na taga Maynila at uuwi sa Visayas. Maaari po ba kayong interviewin? Opo. Siye. Nagdesisyon akong sumunod sa sasakyan nila. Ilang oras po ang aabutin? Kung normal, 4 na oras, pero ngayon, lambat oras siguro. Uuwi pa rin po kayo? Opo, syempre. Naghihintay po ang mga magulang ko. Sa likod, nakaupo ang 7 anyos na anak na babae at 5 anyos na anak na lalaki. Excited na akong makita si Lola. Opo. Gagawan daw ako ni Lola ng biko. Nagningning ang mata ng mga bata. Sa ikalawang oras, nagsimulang mainip ang mga bata. Daddy, malapit na ba? Tiyaga lang. Sara makainan ko sa niya. Sara makainan ko sara makain. Pag nakita niyo si Lola, makakalimutan niyo lahat. Naglabas ng chichirya ang asawa niya at inaliw ang mga bata. Sa ika-4 na oras, nakatulog ang mga bata. Hindi po ba mahirap? Tanong ko, syempre po, mahirap. Pero naiisip ko ang mga magulang ko, kaya tinitiis ko. May katiyakan sa boses niya. Ilang beses po kayong umuuwi sa isang taon? 2 beses. Pasko at Undas. 1,002 araw lang kami doon at babalik na. 12 oras ang minamaneho mo para lang doon. Hindi po big deal ang 2 araw sa isang taon. 363 araw po kaming hinihintay ng mga magulang namin. Uminit ang dibdib ko sa salitang iyon. Sa ika-6 na oras, huminto kami sa rest stop. Habang nasa banyo ako, nagising ang mga bata. Daddy, gutom na ako. Sige, ano ang kakainin natin? Puno ang restaurant sa rest stop. Habang naghahanap sila ng upuan, isang pamilya ang nagbigay ng upuan. Dito na po kayo. Tapos na po kaming kumain. Nagpasalamat si G. de la Cruz at masayang nagsimulang kumain ang mga bata. Sa ika-8 oras, papalapit na kami sa Visayas. Malapit na, sabi ni G. de la Cruz. Nagising ulit ang mga bata, bahay ni Lola. Oo, malapit na. Sa ika-10 oras, lumampas kami sa toll gate ng Visayas. Pagpasok sa Provincial Road, bumungad ang pamilyar na tanawin. Probinsya ni G. de la Cruz. Diyan po ang elementary school ko. Itinuro niya ang isang maliit na paaralan. Bahay ni Lola. Oo, diyan. Nakita ang bahay na may yero sa malayo. Pagpasok ng sasakyan sa compound, tumakbo ang lolo at lola palabas. Naku, Juan, dumating na kayo. Napakahirap ng biyahe, hindi ba? Ay, hindi po. Ayos lang po. Niyakap ng lola ang mga apo. 1 taon silang hindi nagkita. Ang laki na ninyo. Lola, miss na miss kita. Tumalon ang mga bata sa bisig ng lola. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Ang 12 oras na hirap ay para sa sandaling ito. Pagpasok sa bahay, puno ng handa ang lamesa. Matagal na namin kayong hinihintay. Sige, kumain na kayo. Pinakain ng lola ng biko ang mga apo. Masarap, lola. Masayang kumain ang lahat at naghapunan ang buong pamilya. Kumusta ang buhay sa Maynila? Aba, busy po. Pero ayos lang po kami. Ayos lang ba ang katawan mo? Opo, ayos lang po. Huwag po kayong mag-alala. Simpleng usapan. Pero puno ng init. Pagkatapos kumain, nagsimula sila sa paghahanda para sa undas. Naglagay ng alay sa altar at nagdasal sa mga ninuno. Daddy, ano po iyan? Tanong ng anak na babae. Nagdadasal tayo sa ating mga ninuno.
Dahil sa kanila, kaya tayo nandito. Mga lolo at lola ni Lola. Oo, nagdasal din ang mga bata. Kahit medyo awkward, galing sa puso. Pagsapit ng gabi, nag-apoy sila sa bakuran. Ang buong pamilya ay nakapaligid sa apoy at nagkwentuhan. Noong nakaraang taon, labang katon na oras ang inabot. Mas maganda ngayon. Oo, pero buti na lang at umuwi tayo. Siyempre, kailangan nating makita ang ating mga magulang habang buhay pa sila. Para sa kanila, hindi mahalaga ang distansya at oras. Ang magkasama ang pamilya, iyon ang lahat. Nang gabi na, sabi ng lolo, nahirapan din kayo, American reporter. Salamat. Hindi po. Ako po ang humanga. Wala namang espesyal sa amin. Ganyan lang ang lahat ng Pilipino. Mapagpakumbaba ang salita, pero totoo. Kinabukasan ng umaga, pumunta sila sa sementeryo. Umakyat sa bundok at hinanap ang puntod ng mga ninuno. Nagtanggal ng damo at nagdasal. Bakit po ninyo dinadalaw ang mga namatay na? Tanong ko. Para hindi namin sila makalimutan. Dahil sa kanila kaya kami nandito. Sagot ni G. De La Cruz. Pagkalipas ng 2 araw, kailangan na nilang bumalik sa Maynila. Aalis na kayo. Malungkot na sabi ng lola. Babatawa po kami sa Pasko. Sige, mag-iingat kayo sa biyahe. Nagsimula ulit ang 12 na oras na biyahe. Ngunit ang mukha nila ay puno ng kasiyahan. Sa huling araw ng undas break, nagsimula ang return rush. 3 milyong tao ulit ang gumagalaw. Ngunit pareho pa rin. Walang busina sa kalsada. Maayos ang rest stop. Nag-aalala sa isa't isa ang mga tao. Hindi ka panipaniwala, ganoon din sa pagbalik. Nagulat si Mark. Nakita ko ulit ang pamilya ni G. De La Cruz. Dolem oras ulit, hindi ba? Opo. Pero masaya ako. Nakita ko ang mga magulang ko. Ang mukha niya ay pagod, pero kalmado. Ang highway ay parking lot pa rin. Ngunit iba ang mood kumpara sa pag-alis. Nakita sa mukha ng mga tao ang kasiyahan. Dahil galing sila sa pagkikita ng pamilya. Babalik tayo ulit sa susunod na taon. Oo. Sana mas matagal pa. Mainit ang usapan sa loob ng sasakyan. Sa 3 oras, huminto kami sa rest stop. Mas kaunti ang tao kaysa sa pag-alis, pero nanatili ang kaayusan. Masayang nag-uusap ang mga taong nakapila sa banyo. Naging maganda ba ang break nyo? Opo. Ayos lang ang mga magulang ko. Ganoon din sa amin. Nag-alala ako kung makikita ko pa sila ulit sa susunod na taon. Ang usapan nila ay puno ng pag-aalala at pagmamahal sa mga magulang. Sa 5 oras, nagsimulang lumubog ang araw. May tugtog sa radyo. Mag-iingat po sa pag-uwi. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na undas. Isang mainit na pagbati mula sa DJ. Sa 7 oras, sobrang dilim na. Ngunit ang mga sasakyan ay nanatiling maayos. Walang nagkat at walang busina. Sa Amerika, magulo na iyan, sabi ni Mark. Dito, iba, sagot ko. Sa 9 na oras, papalapit na ang Maynila. Sabi ni G. De La Cruz, nakarating na tayo. Maghihintay ulit tayo ng 1 taon. Wala po ba kayong pagsisisi? Ganoon kahirap? Wala po. Nakita ko ang mga magulang ko. Wala na pong mahirap doon. Ang sagot niya ay puno ng katiyakan. Pagkatapos ng 11 oras, nakarating kami sa Maynila. Salamat po at mag-ingat. Naging maganda po ba ang report? Opo, marami po akong natutunan. Ipapalabas ko ang tunay na Pilipinas. Nagpaalam ako sa pamilya De La Cruz. Pagod sila, pero masaya. Mukha ng mga taong galing sa pagkikita ng pamilya. Sa taxi pabalik sa hotel, naisip ko. Para sa kanila, ang undas ay hindi lamang isang holiday. Ito ay isang pangako na tinatawag na pamilya. Ang mga taong nagtitiis ng 12 oras para tuparin ang pangakong iyon, iyan ang mga Pilipino. Nagsimula akong mag-ayos ng data sa hotel. Ang mga footage at interview na nakolekta ko sa loob ng 1 linggo at ang opisyal na estadistika mula sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi ka panipaniwala ang mga numero. Populasyon na gumalaw sa loob ng 3 araw ng undas break, 3 milyon. Average traffic jam time sa highway, 12 oras. Bilang ng namatay dahil sa traffic accident,
23 katao. 23 katao lang ang namatay sa 30 milyong tao na gumalaw. Ikinumpara ko sa Thanksgiving ng Amerika. Populasyon na gumalaw sa Thanksgiving break, 5 milyon. Bilang ng namatay dahil sa traffic accident, 491 katao. Mahigit 20 beses ang pagkakaiba. At may mas nakakagulat pang estadistika. Insidente ng karahasan sa highway, 0. Damage sa rest stop, 0. Success rate ng pagbigay daan sa emergency vehicle, 100%. Paano ito posible? In-interview ko ang isang Filipino traffic expert. Espesyal ba ang patience ng mga Pilipino? Hindi ito espesyal, kundi kailangan. Dahil sa maliit na lupain at maraming tao, ang pagbibigayan ay naging paraan ng pamumuhay. Nakipagkita rin ako sa isang sociologist. Malakas ang konsepto ng kapwa, fellow human being sa Pilipinas. Tinuturing ang estranghero na parang pamilya. Ano ang connection niyan sa traffic order? Kung iisipin mo na lahat kayo ay patungo sa probinsya, hindi ka na magagalit. Ang empathy ang lumilikha ng kaayusan. Sinuri ko pa ang estadistika. Bilang ng gumamit ng banyo sa rest stop, 1 milyon sa isang araw. Ngunit walang reklamo tungkol sa kalinisan. Kusa po silang naglilinis. Sabi ng rest stop manager. Bus load factor. Puno ng bus. 130%. Overcapacity. Pero walang nagreklamo. Nakaupo man o nakatayo, lahat kami ay umuuwi para makita ang pamilya. Sabi ng isang passenger. Sinuri ko rin ang average arrival time ng ambulance. Ang distansya na normal na aabutin ng 30 minuto, 5 minuto lang ang inabot sa undas. Dahil sa mga driver na nagbibigay daan, sabi ng isang rescue worker. Ang pinakakahanga-hangang estadistika ay iba. Increase sa divorce rate pagkatapos ng undas break, 0%. Sa Amerika, tumataas ang divorce rate pagkatapos ng Thanksgiving. Dahil sa pamilya. Pero iba sa Pilipinas. Lumabas pa nga ang result na mas gumanda ang relasyon ng pamilya. Kasi po, mahirap makita, kaya mas pinahahalagahan. Sabi ng isang psychologist. Habang inaayos ko ang data, napagtanto ko. Hindi lang ito tungkol sa traffic. Ito ay tungkol sa social system. Ang himala na nilikha ng trust at consideration. At pinatunayan ito ng mga numero. Nang aayusin ko ang data, nakita ko ang data ng Thanksgiving noong nakaraang taon. Napakalayo sa sitwasyon sa Pilipinas. Nag-away ang mga passenger sa check-in counter ng Los Angeles Airport dahil sa seating assignment. Sa highway ng Chicago, nagkaroon ng shooting incident dahil sa cutting ng pila. Isang tao ang namatay. Sa subway ng New York, 15 violence incidents at 30 dashaw theft incidents sa holiday travel. Parehong holiday, pero ibang-iba ang eksena. Bakit may ganitong pagkakaiba? Nagtanong ako sa isang American sociologist. Ang Amerika ay isang individualistic society. Una nilang ipinaglalaban ang sarili nilang karapatan. Masama ba iyon? Hindi masama. Pero humihina ang sense of community. Nakipagkita rin ako sa Filipino expert. Malakas ang community culture sa Pilipinas. Mas inuuna ang group kaysa individual. Kaya ba nagkakaroon ng problema sa individual freedom? Siyempre, may problema rin. Pero sa sitwasyon ng undas, ito ay nagiging kalakasan. Gumawa ako ng table para ikumpara ang dalawang kultura. Amerika, individualism. Right-centered, competition first. Pilipinas, community. Duty-centered, cooperation first. Ngunit hindi pa sapat ito para ipaliwanag. Mas sinuri ko pa. Sinuri ko ang Filipino family culture. Ang filial piety, utang na loob at paggalang sa nakatatanda ang puso ng kultura ng Pilipinas. Ang pagpapahalaga sa mga magulang ay itinuturing na pinakamataas na halaga. Sabi ng isang Filipino culture expert. Bakit konektado iyon sa traffic order? Dahil ang daan patungo sa mga magulang ay sagrado. Hindi ka maaaring magalit ng walang dahilan. Iba sa Amerika. Pagkatapos maging adult, umaalis na ang mga Amerikano. Iba ang tirahan sa magulang. Kahit holiday, oo. May pagkikita, pero choice lang, hindi duty.
Ang pagkakaiba sa value ang lumikha ng pagkakaiba sa kilos. Para sa mga Pilipino, ang undas ay duty, pero masayang duty. Para sa mga Amerikano, ang Thanksgiving ay choice, pero mabigat na choice. Sinuri ko rin ang historical background. Ang Pilipinas ay isang agricultural society. Mahalaga ang village community. Hindi ka maaaring magtanim ng mag-isa. Ang Amerika ay pioneer society. Nabuhay ang bawat isa sa malawak na lupain. Ang independence ang paraan ng pamumuhay. Ang ganitong history ang bumuo sa kasalukuyang kultura. Ikinumpara ko rin ang traffic system. Malakas ang public transportation sa Pilipinas. Natural ang kultura ng magkasamang paglalakbay. Car-centered ang Amerika. Mas pinahahalagahan ang personal space. Iba rin ang law at system. Sa Pilipinas, ang pagbigay daan sa emergency vehicle ay kultura, mas malakas kaysa law. May law din sa Amerika, pero hindi sinusunod. Hindi sapat ang law. Kailangan itong suportahan ng kultura, sabi ng isang pulis sa Pilipinas. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang trust. Nagtitiwala ang mga Pilipino sa isa't isa. Naniniwala sila na kung magbibigay sila, magbibigay din ang iba. Nagdududa ang mga Amerikano. Iniisip nila na kung magbibigay sila, sila ang malulugi. Ang pagkakaiba sa trust na ito ang nagdesisyon sa lahat. Pagkatapos ng isang linggong coverage, nagsimula ako sa editing. Kailangang i-compress ang daan-daang oras ng footage sa 15 minuto. Nag-isip ako ng malalim kung ano ang iiwan at aalisin. Ang unang scene ay ang pagdaan ng ambulance. Ang eksena kung saan sabay-sabay na nagbigay daan ang daan-daang sasakyan. Isang shock iyon para sa mga Amerikano. Sunod ay ang pila sa banyo sa rest stop. 30 minuto ang hihintayin, pero walang nagrereklamo. Walang kating ng pila. Isinama ko rin ang eksena ng pagbabahagi ng pagkain sa bus. Mga taong hindi magkakilala, nagsasama parang pamilya. Totoo ba iyan? Tanong ng editing assistant ko na si Jessica, na hindi makapaniwala. Na-experience ko mismo. 100% totoo. Ang mga driver na hindi nagbubusina sa 12 oras na traffic jam. Naglagay ako ng subtitle sa scene na ito. 12 oras na traffic, 0. Busina. Mga taong nakahiga sa sahig sa rest stop sa madaling araw. Pero walang nagrereklamo. Ang pinaka-nakakaantig na scene ay ang pagkikita ng lola at apo. Ang apo na nagmaneho ng 12 oras, ang lola na naghintay ng 1 taon. Ang yakapan at luha. Ang scene na ito ang nagsasabi ng lahat, sumang-ayon si Mark. Ang huling scene ay ang return rush. 12 oras ulit, ngunit tinatanggap ng lahat. Nagsimula akong magsulat ng narration. 30 milyong tao, 60% ng populasyon ng Pilipinas, ang gumagalaw sa loob ng 72 oras. Ngunit nakakagulat, sinubukan kong maging objective hanggat maaari, pero hindi ko ikinubli ang emosyon. Nang matapos ang editing, dumating si Thomas. Maganda ba ang tour video mo? Nangutya siya, pero hindi ko pinansin. Thomas, tingnan mo ito. Pinakita ko sa kanya ang scene ng ambulance. Nanigas ang mukha niya. Hindi ba ito staged? Hindi. Totoo. Tingnan mo ang time code. Umalis siya ng walang imik. Tinapos ko ang editing magdamag. 15 minuto at 13 segundo. Sakto sa airtime. Ito ang magiging pinakamahusay kong work. Sabi ko sa sarili ko. Isang araw bago ang broadcast, nagkaroon ng preview. Nagtipon ang staff ng editorial office. Pagkatapos ng video, katahimikan ang namayani. Totoo ba talaga ito ang Pilipinas? May nagtanong. Opo. Pilipinas na nakita at na-experience ko mismo. Sabi ng editor-in-chief na nag-iisip. Interesante. Pero hindi ako sigurado sa rating. Gayunpaman, nadesisyonan ang broadcast. Alas 11:04 ng gabi. Ang oras kung kailan pinakamababa ang rating. Ayos lang. Ang katotohanan ay palaging lalabas. Sa araw ng broadcast, naghanda ako at naghintay. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga viewer ng Amerika? Kalahating excitement, kalahating anxiety. Isang oras bago ang broadcast, nauna ang special report ni Thomas sa White House. Gaya ng inaasahan, naging hit ito. Ang galing talaga ni Thomas.
Iyan ang tunay na journalism. Binati si Thomas ng mga kasamahan. Si Helena, nasa editing room pa yata. Kawawa, ano kaya ang gagawin niya sa traffic jam sa Asia? Narinig ko ang bulungan, pero hindi ko pinansin. Alas 11, pumunta ako sa sub-control room. Walang ganang mukha ang mga technical staff. Sino po ba ang manonood nito? Ipa-play lang po namin. Alas 11, nagsimula na ang anchor sa introduction. May espesyal na nangyari sa Pilipinas nitong undas. Si Helena Rose, nag-cover mismo. Alas 11 sa 4 sa wakas, nagsimula na ang report ko. Ang unang scene, daan-daang sasakyan ang nagbigay daan sa ambulance. Ang subtitle ay lumabas. NLEX, SLEX Undas Traffic Rush. Ang susunod na scene. Ang 30 minutong pila sa banyo sa rest stop. Violence Incident Zero. Pangatlo, nagbabahagi ng pagkain sa bus. Nagbabahagi ang mga taong hindi magkakilala. Ang narration ay nagsimula. Ang mga Pilipino, tinatawag itong kapwa. Walang eksaktong salin sa Ingles, pero parang family feeling. Nagsimulang magbago ang mukha ng staff sa sub-control room. Teka, totoo ba iyan? Hindi ba iyan CGI? Sunod, ang scene ng 12 na oras na traffic jam. Maynila hanggang Visayas, normal na 4 na oras, undas labe oras, ngunit walang busina sa kalsada. Mga taong bumaba sa sasakyan at nag-stretch. Mga driver na nag-uusap at tumatawa. Isang patience na hindi maiisip sa Amerika. Ang climax ay ang pagkikita ng lola at apo. Ang apo na nagmaneho ng 12 oras. Ang lola na naghintay ng 1 taon. Ang eksena ng yakapan at iyak. Natahimik din ang sub-control room. Ang huling scene. Uulitin nila ang hirap na ito sa susunod na taon. Sa pangalan ng pamilya, nang matapos ang video, katahimikan ang namayani sa silid. Wow! Ano iyan? Nawalan ng salita ang isa. Pagkatapos ng broadcast, walang reaksyon agad. Dahil hating gabi, ngunit lamang minuto pagkatapos, may kakaibang nangyari. Ang rating graph ay nagsimulang tumaas ng patayo. Ano ito? Nagpanik ang technical team. Ang bilang ng online streaming ay sumabog. May gumawa ng clip video at nag-post sa social media at mabilis itong kumalat. Nagkaroon ng hashtag, Filipino Thanksgiving, no honking, 30 million miracle. Nagdagsaan ang mga comment. Totoo ba ito? Imposible. Bakit hindi tayo ganyan? Tayo ba ang developed country? Sasabihin mo pa ba iyan pag nakita mo ito? Alas, 1 ng madaling araw, muntik nang bumagsak ang server. Ang simultaneous connection ay lumampas sa 100 beses ng normal. Tumawag ang editor-in-chief. Helena, ano ang nangyayari? Naparalisa ang website namin. Nakita po ng mga tao ang katotohanan. Nagdagsaan ang request para sa rebroadcast. Agad na inayos ang rebroadcast sa alas 3 ng madaling araw. Mas maraming tao ang nanood. Rating sa hating gabi 8%, record high. Sumabog ang social media. Umiyak ako sa scene ng pagbigay daan sa ambulance. Ang galing ng patients na tumitiis ng 12 oras. Nakakaantig ang scene ng pagkikita ng lola at apo. Ngunit may opposition din. Gawa-gawa lang yan. Propaganda ng gobyerno ng Pilipinas. Imposible. Hindi iyan human nature. Pagkatapos, nagsimulang magbigay ng testimony ang mga Filipino-Americans. Totoo po iyan. Na-experience ko rin sa Pilipinas bawat taon. Umuuwi rin ang mga magulang ko sa Pilipinas tuwing undas. Sunod-sunod na in-upload ang evidence footage. Mga undas footage na kinunan ng mga individual. Pagsapit ng umaga, sinimulan na itong i-cover ng major media. Hating gabing documentary ng news station, holiday culture na pinag-uusapan. Mga Amerikano, shocked. Ang himala ng 30 milyong tao. Totoo ba? Tumawag ulit ang editor-in-chief. Helena, pumunta ka sa studio. Ngayon din. Live interview. Lumabas ako sa main news. Helena Rose, totoo po ba talaga ang sitwasyon na iyan? Opo, na-experience ko mismo sa loob ng 1 linggo.
Lahat ng footage ay may time code at location data. Bakit po ito posible? Ang mga Pilipino, itinuturing itong natural. Para sa kanila, ang 12 oras ay kayang tiisin para makita ang pamilya 2 beses sa isang taon. Pagkatapos ng interview, lalo itong naging topic. Nang hapon, may reaksyon din mula sa White House. Interesanteng case study. Nagpapakita ng importansya ng social trust. Komento ng presidential aide. Kumilos na ang akademya. Nagbigay ng commentary ang sociology professor ng Harvard University. Ito ay malinaw na nagpapakita ng pagkakaiba ng individualism at collectivism. Nagsimula ng mag-analyze ang traffic engineering professor ng MIT. Kailangan ng joint research sa traffic system ng Pilipinas at civic awareness. Nang gabi, dumating si Thomas. Congrats, nagkamali ako. Ang special report niya sa White House ay tuluyan ng nalimutan. Kusa nang dumating ang editor-in-chief. Helena, gusto mo bang gumawa ng 1 oras na special program sa Golden Time? Pag-aralan natin ng mas malalim. Dapat po ginawa na natin iyon noon pa. 1 linggo pagkatapos, ipinalabas ang 1 oras na special program. Rating 15%. Highest record ng taon. Pagkatapos ng broadcast, napuno ang lipunan ng Amerika ng mainit na diskusyon. Ano ang nawala sa atin? Sunod-sunod na naglabas ng editorial ang major newspaper. Ang New York Times, sa headline na lipunan na nakalimutan ang kagandahan ng pagtitiis, pinuna ang impatience ng Amerika. Ang Washington Post, tinalakay ang shadow ng individualism. Hindi rin kakaunti ang oposisyon. Ang Pilipinas ay collectivist society. Ang individual freedom ay pinipigilan. Ang lakas ng Amerika ay galing sa diversity at individual freedom. Magkaiba lang ang kultura, walang superiority. Ngunit iba ang reaksyon ng ordinaryong tao. Ang taxi driver na si Mike, nagsabi sa interview, nahihiya ako dahil palagi akong nagbubusina. Ang mga Pilipino, tumitiis ng 12 oras. Ang office worker na si Sarah, umiyak. Ang mga magulang ko, nasa Florida. 1 beses lang kami nagkikita sa isang taon. Nainggit ako sa mga Pilipino. Nagsimulang mag-analyze ang mga traffic expert. Ang pagbigay daan sa emergency vehicle sa Pilipinas ay hindi legal obligation, kundi moral agreement. May system din sa Amerika, pero hindi sinusunod. Sumali rin ang mga psychologist. Ang patient sa Pilipinas ay hindi lang emosyon, kundi social capital. Isang tipikal na katangian ng high-trust society. Nagkaroon din ng interesanteng experiment. Sinubukan ang Filipino-style Andas culture sa Los Angeles. Ang result ay failure. Nagkaroon ng riyot sa loob ng 30 minuto. Wala kaming ganoong patience. Taos-pusong pag-amin ng participant, ang Filipino-American professor na si Prof. Tanaka, sumulat ng article. Ang undas sa Pilipinas ay hindi lang holiday. Ito ay isang social promise at cultural duty. Nagbigay din ng reaksyon ang politika. Isang senator ang nagsabi, kailangan din nating bawiin ang halaga ng pamilya, ngunit may opposition din. Ang lakas ng Amerika ay galing sa diversity at individual freedom. Habang lumalalim ang diskusyon, isang bagay lang ang naging malinaw. Nagsimulang tingnan ng lipunan ng Amerika ang sarili nila. Pagkatapos ng 1 buwan, lumabas ang result ng Public Opinion Survey. Nainggit sa holiday culture ng Pilipinas. 7.3%. Kailangan ng pagbabago sa Amerika, 6.3%. Sa Thanksgiving ng taong iyon, may maliit na pagbabago. Dumami ang mga taong nagbibigayan sa airport at nabawasan ang busina sa highway. Siyempre, hindi ito kasing level ng Pilipinas, pero isang simula. May natanggap akong sulat mula sa isang viewer. Pagkatapos kong panoorin ang report mo, dinalaw ko ang mga magulang ko sa unang pagkakataon pagkatapos ng 10 taon. Salamat. Daan-daan ang natanggap kong sulat na ganoon. Malaki rin ang coverage ng Filipino media. Ang undas sa Pilipinas. Pinansin ng American News Station. Ang patience ng mga Pilipino. Ginulat ang mundo. Ngunit kalmado ang reaksyon ng mga Pilipino. May problema rin kami. Hindi ba masyadong exaggerated? Pero nakaka-proud. Mapagpakumbaba, pero hindi nawawala ang pride.
Pagkatapos ng isang taon, bumalik ako sa Pilipinas bilang Manila correspondent. Binago ng documentary na iyon ang buhay ko. Naging nominee ako para sa award at binati rin ako ni Thomas. Dumating ulit ang undas. Nagdesisyon akong i-cover ito ng mas malalim. Dinalaw ko ulit ang pamilya ni G. de la Cruz. Uuwi po ulit kayo? Opo, syempre. Naghihintay po ang mga magulang ko. Inaasahan ulit ang 12 oras. Pareho lang po ba sa nakaraang taon? Palagi pong ganyan. Pero kailangan nating umuwi. Sinamahan ko sila mula simula hanggang matapos. Maaga kaming umalis. Gaya ng inaasahan, nag-umpisa agad ang traffic. Ngunit parehong-pareho sa nakaraang taon. Walang busina sa kalsada. Nagbibigayan ang mga tao. Cooperation para sa ambulance. Palagi po ba itong inuulit bawat taon? Opo, normal na po ito sa amin. Ang rest stop ay ganoon din. 1 milyong tao ang dumadaan. Pero maayos. Nagtutulungan at nag-aalala sa isa't isa. Nang dumating kami sa Visayas, naaalala ako ng lola. Ay, ang American reporter na dumating noong nakaraang taon. Opo, lola, bumalik po ako. Naku Juan, nagkita ulit tayo. Halika at magdasal tayo. Tinanggap niya ako na parang pamilya. Tinuruan niya akong magdasal sa harap ng altar. Hindi ako sanay, pero galing sa puso ko. Nagdadasal tayo sa ating mga ninuno. Dahil sa kanila, kaya tayo nandito. Parang naintindihan ko. Hindi lang ito isang ritual, kundi isang paraan para ituloy ang memory. Sinamahan ko rin sila sa sementeryo. Sana may ganoon din kaming kultura sa Amerika. Ang kultura po, ginagawa. Simulan nyo. Kahanga-hanga ang sagot ng lolo. Ganoon din sa pag-uwi. 12 na oras ulit. Ngunit iba na ako. Pareho na kami ng nararamdaman. Ang daan pa uwi para makita ang pamilya. Malungkot, pero masaya. Umaasa para sa susunod na taon. Ngayon, alam ko na kung bakit nila ito tinitiis. Ganoon po ba? Buti naman. Tumawa si G. de la Cruz. Pagdating sa Maynila, nagsulat ako ng article. Ang undas sa Pilipinas, 1 taon pagkatapos. Mas sinuri ko ito ng malalim. Hindi lang traffic jam, kundi ang prinsipyo kung paano gumagana ang isang lipunan. Trust, consideration, patience, family. Ang himala na nilikha ng 4 na ito. Ang broadcast ay naging hit ulit. Lumaki pa ang voice na, matuto tayo sa Pilipinas. Nakatira na ako sa Pilipinas ngayon. Nag-aaral din ako ng Tagalog. Kumusta po? Helena po. Hindi pa ako magaling. Pero nagsisikap ako. Bawat undas at Pasko, dinadalaw ko ang highway. At bawat beses, pareho ang nararamdaman kong emotion. Ang himala na nilikha ng 30 milyong tao. Nagpapatuloy pa rin ito. Binago ng documentary ko ang maraming bagay. Ang pananaw ng mga Amerikano. Ang buhay ko. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi nagbago. Ang puso ng mga Pilipino. Ang puso na nagmamahal sa pamilya. Ang himala na nilikha niyan ay magpapatuloy pa. Ito ang nakakagulat na kwento ng undas sa Pilipinas na na-experience ng reporter na si Helena Rose. Ang 3 milyong tao na sabay-sabay na gumagalaw ng walang malaking aksidente, nag-aalala sa isa't isa, at nagtitiis. Ito ang lakas at pride ng Pilipinas. Ang spirit natin na ginugulat ang mundo at gustong matutunan. Ang magandang himala na nilikha ng filial piety at family love sa ating mga magulang, ibahagi natin ito sa buong mundo. Ipakita natin sa mundo kung gaano ka-espesyal ang amazing culture na ito na itinuturing nating normal. Please subscribe at like. Sa susunod, magkita-kita tayo ulit sa isa pang nakakaantig na kwento ng ating bansa. Sana maging masaya ang araw niyo.